Mga kapatid sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Napakadakila ng paggalang at respeto ng Diyos sa bawat nilalang na Kanyang nilikha, lalong-lalo na ang tao na siyang nilikha na kawangis niya. Kaya't sa biyayang ibinigay ng Diyos sa tao na siyang kalayaan na pumili, ibinigay ng Diyos ang Kaniyang paggalang na may pagmamahal. Dahil naman natin na hinayaan ng Diyos na tayo'y pumili kung ano ang nasa ating kalooban. Ngunit batid ng Diyos, dahil sa itinanim niya sa kalooban ng tao ang pagmamahal at ang kabutihan, napiliin din ng Diyos ang kung ano ang mabuti para sa Kanya. Ngunit nang pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, doon na nagkaroon ng paghihirap kung paano malalaman ng tao ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Ang kalayaan na binigay ng Diyos sa tao ay nagkaroon ng dungis ng kasalanan. Kaya't minsan o maraming beses, hindi napagnilayan ng tao kung ano ang dapat niyang gawin at siya'y napasubok sa mga pagpipili na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. At alam natin na kapag ang pinili ng tao ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos, siya'y nahuhulog sa kasalanan, siya'y nahuhulog sa mapansariling mga kagustuhan na siyang maging sanhi upang siya'y mapalayo sa kabutihan at kagandahang loob. Ito ay pinapahiwatig sa atin sa araw na ito na ang bawat desisyon na mula sa kalayaan ng tao ay may konsekwensya na idudulot nito sa buhay ng tao. At hinahayaan ng Diyos na madama't maranasan ng tao ang kung ano ang negatibo at mahirap na pamumuhay na siyang konfrontahin ng tao upang malaman niya kung gaano kasama o gaano kabuti ang kanyang ginawang desisyon na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya sa liturhiya na salita ng Diyos, narinig natin na kailangan maging tapat tayo sa ating pagmamahal sa Diyos upang patuloy nating mapagnilayan ng wasto at mahusay ang kung ano ang kagustuhan ng Diyos at ito'y mapasa atin sa pamagitan ng banal na pagsunod sa kung ano ang kagustuhan niya para sa ating kabutihan at para sa ating kabanalan. Kaya sa araw-araw nating pamumuhay, lalong-lalo na nitong panahon ng Kwaresma, na kung saan tayo ay tinawag upang humingi ng pagpatawad at magkaroon ng pagsisisi sa mga nagawa nating labag sa kautusan ng Diyos,
laban sa kanyang pagmamahal, kinakailangan natin na bigyan rin ng daan ang pagninilay na may tulong mula sa grasya at pagpapala na binibigay sa atin ng banal na Espiritu upang sa ating paglalakbay, ang mga pagsisising ito at paghingi ng pagpatawad ay makatutuhanan at puno ng pagmamahal dahil ginusto natin na magkaroon ng banal na ugnayan sa Diyos at sa kapwa at hindi tayo mawalay sa Kanyang pagmamahal. Sana po sa araw-araw nating paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng Panginoon, maangkin natin ang kapayapaan at katiwasayan ng isip at puso upang maramdaman natin na tayo'y nasa wastong daan nitong paghahanda patungo sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen.